Noong unang panahon, nang mabalitaan ni Rapunzel na may mahabang ginintuang buhok ang tungkol sa sirko na dumating sa lungsod, tuwang-tuwa siyang bumaba sa kanyang tore at nagpunta doon. Nang makita niya ang makukulay na ilaw at mga tolda, pumasok siya. Namasyal siya ng may paghanga, ngunit nakarinig siya ng pag-iyak. Bakit kaya may iiyak sa masayang lugar na ito? Naisip ni Rapunzel. May pag-uusisang nilapitan niya ang leon na nakatalikod. Ginoong Leon, ikaw ba yung umiiyak? Medyo hindi nga masaya ang leon, pero sabi niya, Hindi ako ang umiiyak. Nakita naman ni Rapunzel ang panda na nakasakay sa unisiklo. Panda, galing ba sa'yo ang paghikbi na yon? May pagkagulat na tumingin si Panda kay Rapunzel. Hindi no, sagot niya. Hindi ako makakaiyak habang nag-unicycle. Nagpatuloy si Rapunzel sa kanyang paglalakad nang biglang hinarang siya ng payaso. Teka muna, tumawa tayo ng konti. Pagkasabi nito ay pinaikot-ikot niya ang mga bola. Habang namamangha si Rapunzel sa payaso, parang mas malapit na ang pag-iyak. Hindi makapaniwala si Rapunzel sa nakita niya nang pumasok siya sa maliit na tolda dahil ang batang kahoy na si Pinocchio na nakatingin sa kanya mula sa loob ng kulungan ay umiiyak. Pinocchio, ikaw ba yung umiiyak? Sino ang nagkulong sa'yo ng ganito? Hindi po. Hindi ako umiiyak. Pagkasabi nito, humaba ang ilong ni Pinocchio. Iginiit ni Rapunzel na sabihin niya ang totoo, pero nang sabihin ni Pinocchio, Hindi ako umiiyak. Okay lang po ako. Humaba na naman ang kahoy na ilong niya. Oh, Pinocchio, bakit ka nagsisinungaling? Ayan kita mo. Humaba ang ilong mo. Sige na, sabihin mo, bakit ka nakakulong sa hawla? Sinabi ni Pinocchio kay Rapunzel na niloko siya ng may-ari ng sirko at ikinulong siya dito. At saka, lahat po kami dito ay pinagtatrabaho ng sapilitan. Sabi niya. Labis na nalungkot si Rapunzel sa sitwasyon ni Pinocchio at ng iba pa. Wala palang dapat ikatuwa sa sirko na masaya niyang pinuntahan. May maganda akong plano. Mabilis na pumunta si Rapunzel sa harap ng may-ari ng sirko. Ginoong may-ari ng sirko, ako ay sikat na salamangkero. At ito ang mahiwagang aparador. Matutulungan kitang kumita ng malaki. Agad na tinanggap ito ng ganid na may-ari ng sirko nang marinig ang tungkol sa pera. Puno na ng tao ang sirko. Pagkatapos ng nakakahangang mga palabas, nagpakita si Rapunzel sa entablado. Para sa palabas na ito, inaanyayahan ko sa entablado ang may-ari ng sirko. Inyong palakpakan! Umakyat sa entablado ang may-ari ng sirko. Pinapalakpakan siyang pumasok sa aparador. Walang malay sa mangyayari. Pagkasabi ni Rapunzel ng Hocus Pocus! Bawat bahagi ng aparador ay nagsara. Ang taong nakita ninyo dito ay nagpapatrabaho ng sapilitan. Masama siyang tao. Halika na mga kaibigan, umalis na tayong lahat dito. Hindi! Nagpalakpakan ng mga tagapanood nang malaman nila ang katotohanan. Sa ganitong paraan, napatakas ang lahat ng hayop. Niyakap ni Pinocchio si Rapunzel. Maraming salamat, Rapunzel, sa pagiging mabait at sa pagligtas sa aming lahat. Sa wakas ay naparusahan ng sakim na may-ari ng sirko na gumawa ng masama para lang sa pera. Ngunit ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa kooperasyon at pagkakaisa, tulad ng sa pagitan ni Rapunzel at Pinocchio. Isang araw sa Tagsibol, lahat ay
mula sa lansangan para humanap ng regalo para sa araw ng mga ama. Ang tagagawa ng laruan na si Geppetto ay nakatayong mag-isa sa kanyang pagawaan. Malungkot siyang nakatingin sa labas dahil wala siyang anak na magbibigay sa kanya ng regalo. Kaya ang pusang si Tuto na lang ang kinakandong ni Geppetto. Oh, sana ay may anak ako. Siyempre naman, ikaw ay anak ko, Tutu. Gustong gumawa ni Geppetto ng laruan na parang bata sa unang pagkakataon. Kaya kumuha siya ng tuod ng puno at nagsimulang ukitin ito. Aray! Ano? May sinabi ka ba, Tutu? May narinig siyang kakaibang tunog habang inuukit niya ang kahoy. Ow! Matapos mapintahan ni Geppetto ang kahoy na maingat niyang inukit, iniwan niya ito sa mesa at nagpunta sa bungad ng tindahan nang may pagtataka. Sa sandaling iyon, ang kahoy na isa ng puppet ay tumalon mula sa mesa. Hindi makapaniwala si Geppetto sa nakita niya. Kamusta? May nagsasalitang puppet na nakatayo sa harap niya. Ikaw ay nagsasalitang puppet. Regalo ko sa araw ng mga ama. Araw ng mga ama? Ikaw ba ang aking ama? Oo, anak. Ikaw ay anak ko na rin. At ang iyong pangalan ay... ano nga ba? Pinocchio. Pinocchio! Ipagluluto kita ng masarap na pagkain, Pinocchio. Nang pumasok si Geppetto sa loob, isang pilyong tariktik ang lumapit kay Pinocchio. Hoy, bata! Tok-tok! Ano pang hinihintay mo? Ang ganda ng panahon, oh! Lumabas ka! Lumabas? Oo! Tok-tok! Lumabas at tumakbo! Tulad ng sinabi ng tariktik, lumabas si Pinocchio at nagsimulang tumakbo. Nang bumalik si Geppetto, hindi niya makita ang anak kung saan niya ito iniwan at labis na nag-alala. Lumabas siya upang hanapin ito, ngunit dahil matanda na siya, nahapo siya at kailangang maupo. Si Pinocchio naman na patakbo-takbo ay naligaw sa palengke. Oh, nalito ako sa mga kalsada. Paano ako ngayon babalik sa aking ama? Habang malungkot na gumagala si Pinocchio, kumulo ang tiyan niya sa gutom. May nakita siyang tindahan ng prutas. Kukuha na sana siya ng saging ng... Hoy bata, hindi libre ang tinda kong prutas. Wala ka bang mga magulang? Dapat bayaran mo ako ng pera. Oh, sige. Marami talaga akong pera, pero nasa bahay. Sa sandaling iyon, ang ilong ni Pinocchio ay nagsimulang humaba. Ha? Ang ilong ko? Anong nangyayari sa ilong ko? Ilong ko, ilong ko, ilong ko! Dahil nagitla, paikot-ikot siyang tumakbo. Kung may pera ka, dalhin mo agad dito, bata ka. Ay, hindi po. Huwag pong magalit. Hindi ako bibili. Wala po kasi akong pera, sir. Nang sabihin ni Pinocchio ang totoo, bumalik ang ilong niya sa orihinal nitong laki. Pero tumatakbo siya nang hindi ito namamalayan. Sa wakas, huminto siya sa harap ng bintana at nakita niya ang refleksyon sa salamin. Bumalik na ang ilong ko sa dati. Hinanap ni Master Geppetto ang kanyang anak sa bawat kalye hanggang sa magdilim. At nang magsimulang umulan, naghintay siya sa isang kanto, umaasa na sana matapos na ang paghahanap niya. Nasaan ka, Pinocchio? Mahal kong anak, saan ka na ba? Si Pinocchio sa kabilang banda ay basang-basa sa ulan at amoy basang kahoy na siya. Desperadong tumalon siya sa basurahan upang makasilong mula sa ulan. Ngunit kinaumagahan, nalaman niya na hindi siya nag-iisa sa basurahan. Hoy, kahoy na bata. Gutom na ako. Pakagat naman sa paa mo para malamnan ang tiyan ko.
Takot na takot si Pinocchio na gusto na niyang umalis kaagad. Ngunit pinigilan ng daga ang paa ni Pinocchio gamit ang malalaking kamay niya. Hindi, bitawan mo ko. Ang tatay ko ay tigre. Pag nakita ka niya, kakainin ka niya sa isang subo. Kung ang ama mo ay tigre, dapat may buntot ka rin. Oo, may buntot nga ako. Nang magsinungaling si Pinocchio, humaba na naman ang ilong niya. Ang ilong ko. Eh di pakagat na sa buntot mo. Tumalon palabas ng basurahan si Pinocchio sa takot. Huwag mo akong kagatin. Wala akong buntot. Wala akong buntot. Nang mapatingin si Pinocchio sa sanaw, nakahinga siya ng maluwag sa nakitang refleksyon. Ang ilong niya ay bumalik na sa dati. Ibig sabihin, may ilong ako na humahaba pag nagsisinungaling ako at umiikli pag nagsasabi ako ng totoo. Ngunit hindi niya napapansin na may panganib. Tahimik na nilapitan siya ng magnanakaw mula sa likod. Nang makita ng magnanakaw ang puppet na tumatakbo at lumalakad ng kusa, gusto niyang nakawin ito at ibenta. Salamat sa'yo. Pwede akong kumita ng maraming pera. Yayaman na ako. Bitawan mo ko. Tunay akong bata. Hindi ako nagsasalitang puppet. Samantala, buong araw na naghanap si Master Geppetto sa bawat tindahan at bawat kalye na madaanan niya. Ngunit hindi niya nakita si Pinocchio. Di kaya pumunta ang anak ko sa pier? Pero paano kung mahulog siya sa dagat? Agad na pumunta si Geppetto sa pier at doon sumisigaw siya sa paghahanap. Maya-maya, may nakita siyang kakaibang lalaki na may pasang malaking sako sa likod nito. Nilapitan niya ito at tinanong kung may nakita bang puppet na bata. Nakilala ni Pinocchio ang boses ng kanyang ama, kaya agad siyang sumigaw. Tay! Nandito ako! Nandito ako! Nang marinig ni Geppetto ang tinig ng anak na si Pinocchio, hiniling niya sa lalaki na ibalik ito sa kanya. Tumanggi ang lalaki at sinabing ibebenta niya ito sa malaking halaga. Tinulak niya si Geppetto sa tabi at nagpatuloy sa paglalakad. Naisipan ni Pinocchio na magsabi ng kasinungalingan habang nasa loob ng sako. Di magnanakaw rin ako. At saka marami akong pera. At kulay pulang sombrero ko. Sa ganitong paraan, humaba ng humaba ang ilong niya at nabutas ang sako. Nakalabas siya sa butas at tumakbo sa ama na si Geppetto. Tatay! Anak ko! Nang mapansin ito ng magnanakaw, galit na babalikan niya ang dalawa. Kinuha ni Geppetto ang lambat sa pangingisda at hinagis ito sa magnanakaw. Sumaklob ang lambat sa magnanakaw. Nawalan ito ng balanse at nahulog sa dagat. Nagyakapan ng mahigpit ang mag-amang Geppetto at Pinocchio. Kaagad na pinanumbalik ni Pinocchio ang kanyang ilong sa pagsasabi ng katotohanan na alam niya. Ako po ay mabait na bata. Ayokong magalit ang kahit sino dahil mahal na mahal ko ang tatay ko. At sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Si Pinocchio ay naging totoong bata na may laman at dugo. Mula sa araw na iyon, lahat ng mga mag-ama sa lungsod ay naniwala na ang mga himala ay pinagkakaloob dahil sa pag-ibig at hindi sa kasinungalingan. Rapunzel, mga prinsesa laban sa mga bruha. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, kung saan napalamutian ang kalangitan ng mga parol ng kahilingan. Sina Rapunzel, Cinderella, Arya at Snow White ay nasa parola. Ang bawat isa ay humiling ng para sa ikabubuti ng mundo. At muling sumikap ang araw. Naunang nagising si Klapsi at nagtungo siya sa mahiwagang kagubatan upang mamitas ng matatamis na cherry. Mapupula at makikintab ang mga cherry, kaya hindi niya mapigilan ang sarili. Kumain siya ng isang basket nito. Ang sarap!
Pagkatapos, napansin ni Klapsi ang isang batang gazelle. Mukhang nasaktan ng paa nito dahil iika-ika siya. Hello, baby gazelle! Anong nangyari sa'yo? Sumama ka sa akin! May kilala akong makapagpapagaling sa'yo! Nang tumalikod na si Klapsi at nagsimulang maglakad pabalik, may nagbago sa hitsura ng batang gazelle. Naging pula ang mga mata nito. Ngunit hindi napansin ni Klapsi ang nakakahindik na pagbabagong ito at dinala niya ang gazelle kay Snow White. Nang lapitan ni Snow White ang batang gazelle, ang inosenteng anyo ng gazelle ay biglang nagpalit anyo. Siya pala ang masamang reyna na si Hela. Nang makita ni Snow White si Hela, natakot siya. Hela, paano mo ako nahanap dito? Kinumpas ni Hela ang kamay upang magmahika. Ang lupa na tinatayuan ng prinsesa ay bumuka at nahulog si Snow White sa kaila-ilaliman. Mabubulok ka at papangit, Snow White. Ngayon, walang sino man ang mas gaganda pa sa akin. Bumagsak si Snow White sa ilalim ng lupa at nabilanggo sa isang piitan. Samantala sa itaas, napansin ng iba pang mga prinsesa na nawawala si Snow White. Kaya naghanap sila kung saan-saan. Snow White! Snow White! Nasaan ka? Si Cinderella ay naglalakad sa mismong lugar kung saan nawala si Snow White. Ilang hakbang pa, nahulog din siya sa piitan. Samantala, ang sirena na si Arya ay nasa baybayin. Pinadalhan siya ng dagat ng isang kabibe. Pinakinggan niya ito. Ano? Kinulong sila sa ilalim ng lupa? Ibinalik ni Arya sa alon ng dagat ang kabibe at agad na nagtungo sa mahiwagang kagubatan. Kasabay nito ay narating ni Rapunzel at Klapsi ang lugar kung saan nawala si Snow White. Snow White! Nasaan ka? Saan ka pumunta? Rapunzel, tingnan mo! Dito ko siya huling nakita. At sa sandaling yon, muling bumuka ang lupa. At nang mahuhulog na si Rapunzel, si Arya na tumatakbo patungo sa kanya, napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Ginamit niya ang kapangyarihan upang sagipin si Rapunzel. Pinalutang ng isang bula si Rapunzel, kaya nakabalik siya sa lupa. Pagdating ni Arya, bukas pa rin ang lupa at may mga tinig na nagmumula rito. Tulong! Saklolo! Di kami makalabas dito! Nang marinig ang mga tinig ng mga prinsesa, binaba ni Rapunzel ang kanyang buhok upang matulungan sila. Kumapit si Arya sa buhok upang makababa. Nandito na kami! Huwag kayong mag-alala! Arya, sa likod mo! Nang lumingon si Arya upang tumingin, doon nakita niya sina Vega at Hela. Vega! Ano't nandito ka rin? Tila nakalimutan mo ang aking kapangyarihan, Arya. Sinimula ni Vega na patamaan si Arya ng tinta mula sa kanyang mga galamay. Gumawa naman si Arya ng kalasag sa palibot niya upang maprotektahan ang sarili. Samantala sa ibabaw ng lupa, ang batang dragon ay kumakain ng mga dragon fruit. Sobrang dami ng nakain niya, kaya lumaki ang dragon. Dahil sa nakita, naunawaan ni Rapunzel na si Drado ay nakakuha ng maraming lakas. Drado! Tulungan mo kami! Pinadyak ni Drado ang mga paa sa lupa ng sobrang lakas na... Anong nangyayari? Matatabunan tayo! Makukulong tayo rito! Napagtanto ni Arya na ito na ang pagkakataon. Ginamit niya ang lahat ng lakas upang mabuksan ang kulungan.
at makaalis sila sa ilalim ng lupa. Pero syempre, nakabalik man sila sa ibabaw, di pa rin tapos ang laban. Sina Sinya at Camila ay nakatayo sa harap mismo ng mga prinsesa. Ang mahiwagang walis ni Camila na si Brumi ay nag-ipon ng malalaking bato at nilagay sa harap ng bruha. Ginamit ni Sinya ang kanyang makapangyarihang mahika upang lumikha ng isang higanting taong bato. Tumakbo ang taong bato patungo sa mga prinsesa upang saktan sila. Iniunat ni Rapunzel ang kanyang buhok at tulad ng salubid, tinalian ang mga binti ng taong bato at nasalabid ito. Bumagsak man ang taong bato, di ito sumuko. Tumayo ito at sinugod sila muli. Di ko siya mapigilan. Sinubukan ni Arya na gamitin ang kapangyarihan. Pinalutang niya ito at dadalhin sana sa ibang direksyon. Ngunit di na niya kaya. Sobrang bigat niya! Di ko siya maiangat! Sunod ay si Cinderella. Nagtawag siya ng mga hayop na makatutulong sa kanila. Mga hayop sa kagubatan, tulungan niyo kami! Malapit na ang taong bato at nang sasaktan na sila, mula sa langit ipinakita ng dragon na si Drado ang kanyang lakas. Binugahan ni Drado ng apoy ang taong bato. Nawalan ito ng balanse at natumba sa lupa. Ngunit hindi ito nasaktan. At sa muling pagbuga ng apoy ng dragon, hinagis ng taong bato sa dragon ang kanyang kamao. Kinontrol naman ni Arya ang tipak ng bato at napigilan ito sa pagtama sa dragon. Nagalit si Drado sa taong bato, kaya dinakman niya ito at lumipad patungo sa bangin. Bitawan mo ako! Saka pinakawalan ito. Sa sobrang taas ng pinaghulugan, nagkadurog-durog ito nang bumagsak sa lupa. Kita sa buong lugar ang lakas ng dragon na si Drado. Natakot ang mga bruha sa kapangyarihan ng mga prinsesa at ng dragon, kaya agad silang tumalikod at tumakas. Hindi niyo kami matatalo dahil nagkakaisa kami. Meron kaming mga hayop, dragon at kapangyarihan. At kapag may pagmamahalan, maaayos ang lahat. Pagkatapos, sumakay ang mga prinsesa sa likod ni Drado at lumipad na pabalik sa parola. Napagtagumpayan muli ng kabutihan ang kasamaan. Ngunit, ang talagang mahalaga ay ang pagtuturo ng kabaitan sa masasamang puso. Rapunzel, ang kaibigan ng mahabang buhok. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, may isang prinsesang nagngangalang Rapunzel. Siya at ang kanyang minamahal na Prinsipe Rob ay naninirahan sa pinakamaringal na kastilyo ng bansa. Isang araw, nagduduyan si Rapunzel sa kanyang buhok sa isang punong kahoy sa hardin ng kastilyo nang may narinig siyang isang tinig. Dahan-dahan lang, mahuhulog ako eh. Huh? Sinong nagsabi nun? Di ko na kayang kumapit. Mahuhulog na ako talaga. Nananaginip ba ako? Di kaya guni-guni ko lang yon? Ako yun! Ako! Ang naririnig ni Rapunzel ay boses ng pang-ipit sa buhok. Ikaw ba yung kumakausap sa'kin? Oo, ako nga. Akala mo ba nababaliw ka na? Nagsimulang maglakad ang maliit na ipit. Sinundan naman siya ni Rapunzel, na ngayon lang nakakita ng nagsasalitang pang-ipit. Mayroon ka bang pangalan? Ang pangalan ko ay Klapsy. Dati ka na ba talagang nakakapagsalita, Klapsy? Ikaw lang ang tanging hindi ko makakausap. Bakit naman? Huminto si Klapsy at nagsimulang ikwento kay Rapunzel ang lahat. Dati
Dati, isa rin akong magandang dalagita tulad mo. Pero syempre, ang buhok ko ay hindi mahaba at makintab tulad ng sayo. Isang araw, nangunguha ako ng mga itim na mulberry sa madilim na kagubatan. Mag-isa ka lang? Sa madilim na kagubatan? Ay, kailangan ka ba talagang sumabat sa monologo ng isang nagsasalitang ipit? Nakakita ako ng isang higanting puno ng mulberry. Maya-maya, may napansin akong kakaibang liwanag sa kagubatan. Gusto kong malaman kung ano yun, kaya lumapit ako para mag-usyoso. At sa harap ko, naroon ang isang matandang babae na may kasamang bata. At ikaw yon, Rapunzel. Hinuhugasan ng babae ang maningning na buhok ng bata doon sa ilog na umaagos sa gubat. Kapag nilulublob ng babae ang buhok ng bata sa tubig ng ilog, may nabubuong mga gintong bola. Kumuha siya ng isang gintong bola at may binulong siya sa kanyang kamay. Tapos, yung bola ay biglang naging pamaypay na ginto. Kalain mo yun? At habang pinapaypayan niya ang kanyang mukha, bumabata ang kanyang anyo. Di ako makapaniwala, kaya nilapitan ko siya at bigla niya akong hinarap. Anong ginagawa mo dito? Ano ang nakita mo? Sabihin mo! Naging ginto ba talaga yung buhok? Sabi ko. Tapos, yung matandang babae, ginawa ba naman akong ipit sa buhok? Anong ginawa mo sa akin? Naku, ano to? Mula ngayon, ikaw ay isa ng pang-ipit na poprotekta sa buhok ni Rapunzel. Talaga ba? Nangyari to sa'yo dahil sa akin. Kailangan mabasag natin ang sumpa. Kasalanan ito ng masamang bruha na si Camilla eh. Si Camilla lang ang nakakaalam kung paano ako makakabalik sa pagiging tao. Nagkasundo sina Rapunzel at Klapsi na pumunta sa tore kung saan naninirahan ang bruhang si Camilla. Sa kanilang paglalakad sa liblib ng kagubatan, narating nila ang isang ilog. Upang makatawid sa ilog, inayos ni Rapunzel ang kanyang buhok para gawing bangka. Sumakay sila sa bangka ng buhok at nagpalutang-lutang papunta sa kabila ng ilog. At pagkatapos maglakbay sa gitna ng naglalakihang mga puno, narating nila ang mataas na tore. Ayan, dyan ako nakulong sa tore na yan. Paano natin naakyatin yan? Teka, magmatsyag tayo mula sa malayo. Inilagay ni Rapunzel si Klapsi sa dulo ng kanyang buhok at kinabitan rin niya ng malalaking dahon sa gilid tulad ng sa saranggola. Pagkatapos ay hinagis niya pataas ang dulo ng kanyang buhok hanggang sa tuktok ng tore. Kapit lang mabuti sa buhok ko Parang lumilipad si Klapsi sa langit. Sumilip siya sa loob. Una niyang nakita ay isang walis tambo na kusang nagwawalis ng sahig. Maya-maya ay narinig niya si Camilla na kinakausap ang walis. Ay naku, Brumi. Sabihin mo nga sa akin, paano ko mababawi ang buhok ni Rapunzel? Hindi ko na kayang mabuhay ng walang ginto. Huwag ka nang malungkot, ate. Kung titingin ka lang sa labas ng bintana, makikita mo ang mahiwagang buhok. Bumalik ka agad si Klapsi sa ibaba. Pati utak mo ay winalis mo na, Brumi. Hindi, ate. Kung di ka naniniwala, tumingin ka sa labas. Kabado na sinabihan ni Klapsi si Rapunzel na nabisto siya ni Brumi. Dumungaw si Camilla sa bintana, bagaman di niya pinaniniwalaan si Brumi. Pagtingin niya sa baba, nakita niya si Rapunzel na tumatakbo palayo. Tigil! Huwag kayong umalis! Nagbago na ako! Di na ako tulad ng dati! Napahinto si Rapunzel. Klapsi, narinig mo ba ang sinabi niya? Baka naman tutulungan niya tayo. Pero paano? Bumalik si Rapunzel at Klapsi sa tore. Sakay ng kanyang walis na si Brumi, lumipad pababa sa tore si Camilla. Sa sandaling nasilayan niya ang makintab
makintab na buhok ni Rapunzel. Nagningning ang kanyang mga mata. Gusto niyang mahawakan ang buhok ni Rapunzel. At nang lalapit na siya, Huwag kang masyadong malapit, Camilla. Miss na kita, Rapunzel. Pahawak lang saglit sa buhok. Gumawa muna tayo ng kasunduan, Camilla. Bibigyan kita ng ilang hibla ng buhok ko kung ibabalik mo si Klapsi sa pagiging tao. Huh? Naalala ko na. Sige. Rapunzel, bigyan mo na ako ng iyong gintong buhok. kumuha si Rapunzel ng ilang hibla ng kanyang buhok at binigay ito kay Camilla. Inabot ni Camilla ang buhok at Sa wakas, ang buhok na magpapabata sa akin. Bilisan mo, ako naman. Ibalik mo na ako sa pagiging tao. ngunit sumakay si Camilla kay Brumi at nang lilipad na sila palayo, meron siyang sinabi. May isang dragon sa likod ng ikapitong bundok. Makakabalik ka lang sa dati kung mapapangiti mo ito. Isang dragon sa likod ng ikapitong bundok? Kung nagsasabi si Camilla ng totoo, siguradong mahahanap natin ang dragon, Klapsi. Handa ka na ba? Tara na! Ate, mayroon ba talagang dragon sa bundok na yun? Siyempre wala. Kinabit ni Rapunzel si Klapsi sa kanyang buhok. Tutunguhin na nila ang mga bundok upang harapin ang anumang pakikipagsapalaran. Rapunzel, ang pagtitipon ng mga prinsesa. Minsan sa panahon ng taglagas, nang nalalaglag na ang mga dahon mula sa mga puno, ang pinakamakapangyarihan ng mga mangkukulam ay nagsama-sama. Sina Camilla, Sinia, Hela at Vega. Ano ako? Dekorasyon? Huwag mo ko kalimutan ha. At ang kanilang mabisyo na kwago. Nilalayo nilang talunin ang bawat prinsesa na mabait upang mamuno ang kanilang kasamaan at kalupitan. Sa isang magandang araw, nagpipinta ng larawan ng mga pakwan si Rapunzel doon sa hardin ng kastilyo. Ang gandang tingnan ng mga pakwan. Diba, Klapsi? Siguradong masarap kapag tinikman. Kaya naglakad-lakad si Klapsi sa hardin upang tumikim ng pakwan. Nang biglang lumitaw sa harapan niya ang batang dragon na si Drado. Tinakot siya ni Drado ng masumang tingin. Kaya napalundag tuloy ang kawawang si Klapsi at nalaglag sa isang pakwan. Klapsi? Ang kanyang pagiging magugulatin ay nagpatawa kay Rapunzel. Ngunit hindi pa rin ito napangiti si Drado. Hala, tingnan mo! Yung napakalaking pakwan! Ano ang nangyayari dito? Ang isa sa mga pakwan na pinipinta ni Rapunzel ay lumaki ng lumaki hanggang sa kasing laki na ito ng isang bahay. Di makapaniwala sina Rapunzel, Drado at Klapsi sa kanilang nakita. Nakita niyo ba ang nangyari? Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Nang pumasok sina Rapunzel at Klapsi, nakakita sila ng isang maliit na silid na may palamuti sa dingding ng mga buto ng pakwan. At naroon din ang isang kumikinang na libro. Ang aklat ng mga prinsesa? May iba pa palang prinsesa bukod sa'yo, Rapunzel? Siguro, ang prinsesa na makakatagpo sa librong ito ay dapat basahin ito ng may pag-iingat. Malalaman dito kung saan nakatira ang mga prinsesa. Oh, may iba pang mga prinsesa. Kapag ang lahat ng 4 na prinsesa ay nagkatipon at nagkaisa, matututunan nila kung gaano sila kalakas sa isang labanan. Sa nalalapit na hinaharap, isang bagong digmaan ang magsisimula. Sa oras na matapos itong basahin, hindi na magkakaroon ng maraming oras upang hanapin ang lahat ng kaibigan na mahahanap. Tandaan, pinakamahusay kapag magsasama-sama ang mga may mababait na puso.
Sinabi ito ni Rapunzel kay Dredo at hiniling niya na hanapin nito si Cinderella. Pumayag naman ng batang dragon na isagawa ito, kaya mabilis na siyang lumipad. Pagkaraan ng ilang oras, narating niya ang isang lugar at nakilala ang dalawang daga na nagngangalang mozzarella at cheddar. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mensahe ni Rapunzel na kailangang magkita-kita ang mga prinsesa sa parola. Nagmadali naman sina mozzarella at cheddar upang sabihin ito kay Cinderella na umalis naman kaagad upang salubungin ang iba pang mga prinsesa. Habang dumadaan siya sa mahiwagang kagubatan, nakita niya si Freckle na namimitas ng mga blackberry. Hi Freckle, pakisabi kay Snow White na kailangan namin magkita sa parola ha. Kaagad naman na pinuntahan ni Freckle si Snow White. At nang papunta na si Snow White, nakita niyang lumilipad ang tagak na si Ringo. Tinawag niya ito. Hoy! Ringo! Ringo! May papasabi ako para kay Arya na Sirena. Ang lahat ng mga prinsesa ay dapat magtipon sa parola. Kaya lumipad na si Ringo papunta sa palasyo sa tabing dagat upang sabihin sa Sirena ang mensahe. Ngunit wala na ang Sirena sa palasyo. Kaya tumayo si Ringo sa pier at nagsimulang sumipol. Narinig ng lumba-lumba na si Dolphy ang sipol ni Ringo. Umahon siya sa mga alon. Hiniling ni Ringo kay Dolphy na lumangoy papunta sa munting Sirena at sabihin sa kanya ang balita ni Snow White. Kaya agad na nilangoy ni Dolphy ang karagatan papunta sa kaharian sa ilalim ng dagat. At sinabi niya kay Prinsesa Arya ang mahalagang mensahe. Sa sandaling naunawaan ni Arya ang napipintong pangyayari, mabilis siyang lumangoy papunta sa ibabaw ng dagat. Nang malapit na siya, ang buntot niya ay naging mga binti ng tao at mabilis niyang narating ang lugar kung saan natipon na ang mga prinsesa. Hi! Ako si Arya ang Sirena. Kayo ba ang mga prinsesa? Arya, kamusta? Ako si Rapunzel. Ako naman si Snow White. Ang pangalan ko ay Cinderella. Kita nyo, ngayon magkakasama na tayo. Pagsapit ng gabi, nang mailawan ng parola ang dagat, nagkwentuhan sila hanggang sa mapalitan na ng araw ang buwan at isinalaysay nila ang kwento ng bawat isa. Nagpunta ang mga prinsesa sa isang lugar ng kagubatan upang tuklasin ang kanilang mga kakaibang lakas. Panahon na upang maipakita ang ating lakas sa mga mangkukulam na nais maghasik ng kasamaan. Tama! Dapat tayong maghanda! Sinabi ni Cinderella sa mga prinsesa ang tungkol sa kanyang kakayahang makipag-usap sa mga hayop. Aha! Edi, kaya mong makipag-usap sa aking dragon na kaibigan na si Dredo? Isang dragon? Talaga? Ang galing naman! Nagpakita si Dredo. Kamusta, Dredo? Naintindihan mo pala ako? Oo, natutuwa akong makilala ka. Wow! Talagang nakakausap mo ang mga hayop! Ikaw, ano ang kakaibang lakas mo, Arya? Kaya kong pagalawin ng lahat ng nakikita mo dito. Ipinikit ng Sirena ang kanyang mga mata at pinagdikit ang kanyang mga palad. Sa liwanag na nakapalibot sa kanya, inangat niya ang mga prinsesa sa ere. Wow! Labis na humanga ang mga prinsesa sa kapangyarihang ito. Binabarin sila ni Arya. Sa paglakad ni Cinderella, nawalan siya ng balanse at nasaktan ang kanyang bukong-bukong. Ah! Aray ko! Ang sakit ng bukong-bukong ko! Hinawakan ni Snow White ang masakit na bukong-bukong ni Cinderella. Sa init ng kanyang mga palad, ang galing mo, Snow White! Hindi na masakit. Kaya ko nang tumayo. At ito ang aking kakaibang lakas. Nakakapagpagaling ako ng mga sugat.
Si Rapunzel naman, bumulong siya ng mga salitang mahika sa kanyang buhok at itinaas ito hanggang sa kalangitan. Nahati sa 4 na bahagi ang dulo ng kanyang ginintoang buhok. Ang bawat bahagi ay yumuko sa isang prinsesa at nagwisik ng alikabok na ginto. Pagkatapos, bumalik na sa dati ang buhok. Gumawa naman siya ng tulay na buhok upang makatawid ang mga prinsesa. Ang kakaibang lakas ko ay nakokontrol ko ang aking buhok. Wow! Ang galing-galing! Nadama ni na Snow White, Arya, Cinderella at Rapunzel na kapag nagsanib puwersa sila, makakaya nilang talunin ang masasamang mangkukulam. Kaya sa isang panig, mayroong 4 na mabubuting prinsesa at sa kabilang banda, mayroon namang 4 na masasamang bruha na magkakasama. Paano naman ako? Dito na lang ako. Ngunit tandaan mo, Quago, sa mga kwentong engkanto, ang kabutihan ay palaging nananalo laban sa kasamaan.